Kumusta mga minamahal na kapatid sa Panginoon? Magandang gabi muli sa inyong lahat sa araw ng Biyernes nito. Naway patuloy ninyong nararanasan ang Diyos ng ah, pagpapala. Dahil patuloy tayong pinagpapala, binigyan tayo ng buhay, pagkakataon lalo na sa ah, panahon ng ganito na tayo'y haharap sa Kanya sa pagkikinig ng biyaya ng kanyang salita. At tayo muna ay manalangin sa ating pagpapatuloy. O Panginoong makapangyarihan, aming Amang Diyos, kami ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo sa pagkakataon muli na pinagkaloob niyo sa amin upang ikaw ay dakilain sa pamamagitan ng inyong salita. Inyong pangako, sinabi na kapag ang inyong salita ay bigkasin, ipangaral, ikaw ay luluwalhatiin niyo ang inyong pangalan sa ibabaw sa lahat. Luluwalhatiin ninyo ang inyong salita ibabaw sa lahat ng inyong pangalan. Kahit naman kami ay aawit ng inyong mga salita, ng mga salmo, ganon din ang inyong gagawin. Kaya samahan nyo kami sa pakikinig at bigyan nyo na nawa kami ng matapat na unawa upang kami rin naman ay magiging matapat sa pagsunod nito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating patuloy mga kapatid na pag-aaral ay dito pa rin sa 1 Juan. Sa Kapitulo 3 na tayo sapagkat tinapos natin nung nakalipas na live natin na pagsasama ang 1 Juan sa katapusang mga verses ng chapter 2, that is 28 and 29. Ngayon sa chapter 3 na tayo at dito'y makikita natin ang ating bagong aral, itong tungkol sa mga anak ng Diyos. Kinikilala natin, naniniwala tayo na tayong mga anak ng Diyos. Kaya tungkol sa atin ito, ang mga anak ng Diyos. 1 tayo hanggang 3 lamang, 3 versikulo. Ating pag-aralan ito. 3 bagay tungkol sa mga anak ng Diyos. Basahin natin ang sinabi ni Juan sa 1 Juan 3, 1 hanggang 3. Ito ang sinabi. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. 3. At sino mang mayroon ng pag-asang ito, sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Yan ang sinasabi mga kapatid sa 1 Juan 3, 1 hanggang 3. Pag-aralan natin mga kapatid ang tungkol sa mga anak ng Diyos. Kinikilala natin ayon sa aral ng Biblia na mga taong sasampalataya sa Kanya ay bigyang karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Yan ang sinabi sa 1 Juan. Hindi pala. Yan ang sinabi sa Juan 1:12 ng kumilala sa Kanya at tumanggap sa Kanya, binigyang karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Yan naman din ang binanggit ni Pablo sa
sa Galatia 3:26 na tayong lahat ay mga anak ng Diyos ayon sa ating pananampalataya. Tingnan natin mga kapatid ano ang mga sinabi ni Juan tungkol sa mga anak ng Diyos. Una, sinabi ni Juan ang kalagayan ng mga anak ng Diyos sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan. Ano bang sinasabi ng Biblia sa salitang kasalukuyan? Si Apostol Pablo sa libro ng Hebreo ay gumamit sa salitang ngayon. Yun yung kasalukuyan. Ngayon. Si Apostol Pedro naman sa pangalawang Pedro, Kapitulo 3, ginamit din niya ang isang araw na 1,000 taon. Ang isang araw o 1,000 taon na isang araw lang ng Diyos. Kaya parang millennium or millennia ang sinasabing ngayon o kasalukuyan. Kaya pag sinasabing ang kalagayan sa kasalukuyan ng mga anak ng Diyos, itong ngayon. Dahil pag sinasabing bukas na, iba na naman, baka 1,000 taon na naman ang matapos. Ibig sabihin, the present is, or today in the present, as Peter said, is like 1,000 years. Kaya ano ba ang mga kalagayan ng sinabi ni Juan sa ngayon, sa kasalukuyan? Today, sabi ng Hebreo Kapitulo 3 at 4. Sa kasalukuyan, sa ngayon, kapanahunan ngayon, ibig sabihin, ano ang mga kalagayan ng anak ng Diyos? Sabi ni Apostol Juan, una, ang mga anak ng Diyos ay iniibig ng Ama, ipinagkalooban ng pag-ibig. The children of God are recipients of God's love, the Father's love. No? Kung tayo naniniwala na tayong mga anak ng Diyos, ipinagkaloob, ipinadama sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang ba na sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 5:8. Pinadama sa atin ng pag-ibig ng Diyos, tayo makasalanan, namatay si Kristo sa atin, ipinadama ang pag-ibig. Ganon ang mga anak ng Diyos, nakadama, nakatanggap. Sila'y mga tagapagmana ng pag-ibig ng Diyos, recipients of God's love. Ano ang pag-ibig ng Diyos na ito? Sinabi ni Juan, dakila at kamangha-mangha ang kanyang pag-ibig. Ayon sa 1, versikulo 1 ng 1 Juan. Bakit? Sinabi kasi ni Juan, mga anak, masdan ninyo, isipin ninyo. Sa English pa, behold, what manner of love. Sa pagsasalitang gano'n, nagsasabi na kamangha-mangha ang kanyang pag-ibig. Inibig ang makasalanan, kamangha-mangha. Yan ang sinabi naman sa Episo 2, 4 at 5 na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kayong na mga makasalanan dati, dahil sa kanyang napakadakilang habag at pag-ibig, kayo'y binuhay niya kasama ni Kristo. Yun ang sinabi ng Episo 2. Sinabi naman sa Episo 5 na tayo nga ay dapat tularan ang Diyos at na umibig sa atin. Ganon. Sa versikulo 2 ng Kapitulo 5 ng Episo. Kaya marami sa Biblia ang daming pagbanggit ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Dakila at kamangha-manghang pag-ibig. Pangalawa, isang malaking pribilehiyo na tawagin na mga anak ng Diyos. Yan ang bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo'y ginawang mga anak ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbunga na ang mga taong inibig ay ginawa niyang mga anak. At sinabi niyang, masdan ninyo, isipin ninyo,
bulay-bulayin ninyo. Ah, Bigyan ninyo ng malalim na pag-unawa, pag-iisip. Dili-dilihin ninyo kung ano ka ah, dakila, kung ano ka ah, malaking pribilehiyo sa atin na inibig ng Diyos, kaya tawagin ng mga anak ng Diyos. Yan ang unang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Sila'y inibig. Ibig sabihin, hindi lang na noong sila'y naging mga anak ng Diyos, sila'y inibig at naging mga anak ng Diyos. Ngunit ang sabi ng Biblia, bawat araw sa pagpapatuloy ng ating lakad, sa pagpapatuloy ng ating tinawag na lakad papunta sa pangako ng Diyos. Naroon yung pag-ibig. Inibig tayo sa simula, inibig tayo sa kasalukuyan, iniibig tayo sa patuloy hanggang bukas, hanggang, sabi ng Biblia, sa kanyang pagpakita, sa paghahayag ng kanyang sarili sa katapusang mga araw, sa huling mga araw. Ang mga anak ng Diyos, pangalawa, hindi lang iniibig, tagapagmana, pinagkalooban ng pag-ibig na sila'y mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanlibutan. Yan ang sinabi ni Apostol Juan na binanggit niya na tayo'y iniibig ng Diyos. Bigla naman niyang sinabing kumapik siya sa versikulo 1. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Ibig sabihin, bunga ng pagiging anak natin ng Diyos. Dahil dito, sinabi niya, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Ang pagiging anak ng Diyos natin ay bunga ng pag-ibig. At hindi kilala yan ng sanlibutan. Ang mga tao nga na hindi nga naniniwala ng Diyos o magsasabing may Diyos pero di naman nag-aaral ng Biblia, wala sa kanilang katotohanan, hindi nila alam ang Ebanghelyo. Siguro alam nila ang pangalan ni Kristo, ngunit hindi nila naunawaan. Hindi sila isinilang na muli. Hindi sila makaunawa ayon kay Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 2. At hindi, sabi ni Juan, ang mga anak ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanlibutan. Ang mga taga-sanlibutan, ang mga taong namumuhay sa laman, ang mga taong hindi namumuhay ayon sa Espiritu, ang mga patay na mga tao kahit buhay sa kanilang mga lakad, hindi sila nakakikilala sa mga anak ng Diyos. Kaya dapat tayo ang magpapakilala. Tayo ang magdala ng ilaw. Tayo'y naroon sa ilaw, sila'y naroon sa dilim. Kaya paano nila malalaman kung ano ang ilaw kung hindi natin ihayag? Kaya hindi tayo nakikilala, hindi nakikilala ng sanlibutan ang mga anak ng Diyos. Ano daw ang dahilan? Sabi ni Juan, sapagkat hindi kinikilala ng sanlibutan ang Ama. Ibig sabihin, ang Ama na lumikha sa kanila, hindi nila nakilala, hindi nila kilala, hindi nila alam na sila'y nagmula sa Diyos. At dahilan yan, hindi din nila kilala ang mga anak ng Diyos. Hindi nila kilala ang Ama, hindi rin nila kilala ang mga anak niya. Huwag makilala na nila ang Ama, makilala rin nila ang mga anak. Yan naman ang pahiwatig sa laysay ni Juan sa Kapitulo 1. Sabi niya, ang aming narinig, nahawakan, ang aming kasama, aming ipakilala sa inyo upang kayo naman ay may pakikisama sa amin at pakikisama sa Ama. Di ba? Yan ang
laman ng Kapitulo 1 na salaysay ni Juan. So hindi sila nakakikilala sa mga anak ng Diyos sapagkat hindi nila kilala si Kristo, hindi nila kilala ang Ama, hindi nila alam ang Ebanghelyo. Sila ay mga patay. Pangalawa, punta tayo sa pangalawa, ang kahihinatnan ng mga anak ng Diyos ayon kay Juan. Ano ang mangyayari? Ano ang kinabukasan ng mga anak ng Diyos? Kung ang kasalukuyan, sila nga ay mga iniibig ng Ama, sila nga ay mga hindi nakikilala ng sanlibutan. Ano ang pangalawang banggit ni Juan? Ang kahihinatnan, ang sasabihin natin, kinabukasan ng mga anak ng Diyos. Versikulo 2 patuloy. Sabi ni Juan, ngayon, mga minamahal ay tayo ay mga anak ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya. Una, ano ang kahihinatnan ng mga anak ng Diyos? Sinabi ni Juan, hindi pa natin alam, hindi pa nahahayag kung kung magiging ano tayo. Linilihim pa ng Diyos ang mga mangyayari sa kinabukasan. Kahit nga yung pagbalik niya, hindi nga alam ng kahit sino kung kailan. So, may mga bagay na ipinaalam ang Diyos sa kanyang salita at dapat alamin natin kasi ipinaalam niya. Ang mga salita niya ipinaalam, kailangan nating alamin, kailangan pag-aralan. At ngunit ang kinabukasan, ang kahihinatnan sa dulo, hindi pa sinabi. Yung mangyayari una, sinabi naman siguro kung paano siya babalik at paano tayo pupunta roon. Ngunit pagdating doon, hindi alam kung ano ang mga pangyayari. Gumagawa ang Diyos ng sorpresa. Hindi niya inihayag ang mga mamanahin. Sinabi naman niya, may mga manahin, may mga korona. Ngunit ano talaga doon, di alam. Sinabi niya kung nasaan ako, naroon kayo. Ako'y maghanda ng bahay. At kung saan kayo, naroon kayo. Saan ako, naroon kayo. May mga sinabi na rin niyang mga bagay. Ngunit sa mga pangyayari doon, hindi pa, sabi niya, hindi pa. Ang mga anak ng Diyos ay maghihintay sa mga sorpresa ng Diyos. Yan ang sinabi ng Episod 2:7. That in the coming ages, He will show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness toward us in Christ Jesus. Yan ang sabi sa Episod 2:7 sa huling mga araw. Alam niya ang kadakilaan ng mga pagmamana ng kanyang mga anak. Ngunit parang generic lang, general issues lang ang sinabi. Pangalawa, ang mga anak ng Diyos sa kahihinatnan nila ay magiging mga katulad ni Jesus sa kanyang pagpapakita sa huling araw. Pag si Kristo darating na, siya ay magpapakita na sa kanyang buong mundo, lalo na sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak, sa mga people of God. Ang mga anak ng Diyos ay magiging mga katulad na niya. They will become like Jesus Christ. Bakit? Sapagkat yan naman ang tawag sa mga anak ng Diyos na narito tayo. Ito ang sinasabing pananampalataya doon sa Ebanghelyo. Diba? Tayo'y tinawag upang sumampalataya sa Ebanghelyo at magsisisi ng ating kasalanan. Yan ang ating kaligtasan. Ngunit sa iyong pagsampalataya sa Ebanghelyo,
ikaw ay sumunod. Your believing, faith in the gospel is your obedience of faith. Pagsunod mo yan sa pananampalataya. Kaya nung ikaw ay sumunod, ikaw ngayon ay, ako ngayon, ang bawat Kristiyano, tagasunod. Pinapasunod tayo sa halimbawa ng anak ng Diyos. Kaya sa kasalukuyan, tayo tagasunod ayon sa pananampalataya. Yan ang pakay ni Pablo at lahat ng apostolis at pakay natin. Sumampalataya, sumunod tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At ang pagsunod na yan ay patuloy. Patuloy tayong makinig at susunod ng susunod. At yan ang mangyayari sa huling araw. Tayo ni magiging kanya. Ano bang pagsunod natin? Una, sabi ni Juan, 1 Juan 2:6, nung napag-aralan natin dati, nag-aralan natin ito, 1 Juan 2:6, siya na nagsasabing nananatili sa kanya ay kailangang lumakad na tulad ng lakad niya. Di ba? Ang nananatili daw sa kanya, lalakad ayon sa lakad ni Kristo. Sa Efesos 5:1, maging tagasunod kayo sa Diyos, tulad ng mga anak na minamahal. Tagasunod. Kaya ang ating pagsampalataya, pagsunod, tagasunod. Tularan siya sa kanyang halimbawa. 1 Pedro 2:21, itong mahirap na pagsunod sapagkat maging sa ganitong bagay kayo ay tinawag, sapagkat si Kristo na naman ay nagdusa alang-alang sa atin, na nag-iwan ng halimbawa sa atin na dapat nating tularan. Tularan si Kristo sa lahat ng bagay, tularan ang kanyang mga ugali, ang kanyang pakumbaba, ang kanyang lakas, ang kanyang tapang, tularan ang kanyang pagsunod, tularan ang kanyang mga gawa. At sabi naman ni Jesus, ang pinakamabigat na tularan ay ang pagdurusa, ang paghihirap, ang mahirap na pagsunod hanggang kamatayan. Yan ang sabi ng Pilipos 2. He was obedient to death, kamatayan. At nag-iwan siya ng halimbawa na dapat tularan. Ibig sabihin, sapagkat tinatawag tayo upang siya tularan, susundin, sila nga ay magiging, ito na nga ang bunga sa pagdating niya, tayo maging katulad niya. Kaya ginawa tayo maging katulad. Sa simula na ating pagkilala sa Diyos, tayo'y kilalanin natin siya sa salita niya, sundin natin siya, mamuhay tayo ayon sa Kanya, at sa pagdating ng panahon tayo na'y magiging katulad niya. Yan ang Kanyang pangako. Yan ang Kanyang, hindi natin gawain yan ayon sa laman, yan ay gawa ng biyaya. That's by the grace of the Lord Jesus says. Biyaya lang yan at mangyayari yan ayon sa biyaya. So, anong kahihinatnan ng mga anak Diyos? Hindi pa sinabing, ngunit sa pagdating niya, maging katulad niya tayo. Ang pagiging katulad kay Kristo ay patulad ng Kanyang, kasi hindi naman tayo maging Diyos katulad niya. Hindi pwede yun. Hindi, Diyos siya, hindi tayo maging Diyos. Banal tayo, dahil banal siya. Banal siya, banal tayo. Yun ay ginawa na niya nung tayo naligtas. Kanyang kabanalan at ang kanyang katuwiran naging atin. Kanyang panampalataya, ating pananampalataya. Ang kanyang eternity, yung kanyang katawan na hindi na nasisira. Mayroon din tayong katawan na hindi na masisira. Katulad tayo niya. Katulad tayong makikipag-isa o maghahari kasama niya. Mga bagay na tinatawag sa theology na incommunicable attributes, yung mga katangian ng Diyos na maaari niyang ibahagi sa atin, ay na atin namang na
na natatamo, nakukuha, nararanasan dahil sa banal na Espiritu. Dahil nagbubunga tayo ng mga yon. The fruits of the Holy Spirit, di ba? Love, joy, peace. Yan ang mga katangian ni Kristo na tayo'y dinala sa paglago ay upang lumago tayo sa bubuhay Kristiyano, sa mga bunga ng pag-ibig, bunga ng kaligayahan, bunga ng pananampalataya, bunga ng katapatan. Itong mga bagay na ito, tayo'y magiging katulad niya. Katulad niya na hindi mamamatay sa walang hanggan. Katulad niyang naging banal sa kabanalan ni Kristo. Katulad niyang mga taong pinagkalooban ng katuwiran ng Diyos, yung sinasabing righteousness of God. He is righteous and we have become righteous. Katulad na niya tayo. Ang mga bagay na kanya ay maging atin. Ngunit yung mga bagay na para sa Diyos lamang yun. Ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi tayo ganon. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi pwedeng sa atin. Ang Diyos ay tagapaglikha, hindi para sa atin. Ang mga bagay na mga sinasabing ugali o mga natures, the nature of God will become our nature. Punta tayo sa katapusan. Mga karapatan o mga karapat-dapat na isa sa gawa. Sabihin natin karapatan, mga karapat-dapat na isagawa sa mga anak ng Diyos sa kasalukuyan. So ano nga, kung totoo na yon ang ating kalagayan ngayon, dahil totoo na ito ang magiging kahihinatnan natin sa pagdating niya maging katulad tayo, ano na ngayon ang ating isagawa na karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos sa kasalukuyan? Si Apostol Juan ay nagbigay ng versikulo 3. Sinabi niya sa versikulo 3, ito ang sinabi. At sino mang mayroon ng pag-asang ito, sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ano ang ating kailangang ipamumuhay? Kailangan mamumuhay tayo una, mamumuhay sila una ayon sa pag-asa ng kinabukasan. Pag-asa. We are to live by hope. Ito ang pananampalataya at pag-asa ay magkapatid. Hindi tayo maaaring aasa kapag wala kang pananampalataya. Sapagkat ang inyong inaasahan ay yun ang iyong pinaniniwalaan. Ang pananampalataya nga ay sinabi ng Hebreo Kapitulo 11 ay ang pagkilala sa mga bagay na ating inaasahan. So, ang iyong pagsampalataya, inaasahan mo rin. Ibig sabihin, pagsampalataya, pag-asa. Magkasama lang. Tayo ay, anong una? Kailangang mamuhay ayon sa pag-asa o ayon sa pananampalataya. Ang ating aasahan, dahil sumampalataya tayo nito. Ayon sa pag-asa. Ano bang pag-asa na binigay ng Diyos? Ang pag-asa ay naroon sa Diyos. Ang pag-asa ay naroon sa salita. Yun mga objects of hope. Umaasa tayo sa Diyos, umaasa tayo sa kanyang salita, umaasa tayo sa kanyang mga pangako. Ngunit, ang dakilang pag-asa na tayo'y tumitingin at tayo'y naghihintay ay sabi ng Tito 2:13, ang dakilang pag-asa, ang dakilang pagdating, pagpapakita ng ating Panginoong Hesus Kristo sa huling araw. Yan ang dakilang pag-asa. Tayo aasa doon, aasa ng aasa. Kailangan ang mga anak ng Diyos ay magpapatuloy na mamuhay na malinis. Sa pag-asa, sinabi ni Apostol Juan, kung sino man na meron o kung sino man na taglay ang pag-asang ito'y maglilinis. Ang pag-asa na tayo'y haharap sa Diyos
Tayo ngayon ay maglilinis, maghahanda. Yun ang ating pinag-aralan noong nakalipas. Na sa pagdating niya, dapat tayo, sabi ng ating pinag-aralan last week, tayo'y magiging panatag. Di ba? Kapanatagan. At sabi pa sa pangalawa, tayo'y maging hindi mahihiya. Hindi tayo mahihiya, papanatag tayo ng loob na tayo nga ay Kanya. Ito ang Kanyang ang dahilan ng pag-asa ay paglilinis. He who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Maglilinis. Ang salita na siyang pag-asa natin ay naglilinis sa atin. Ganoon naman din, ang salita ay naglilinis. Si Jesus ang ating pag-asa, siya naglilinis sa atin. Kapag tayo umaasa kay Kristo, tayo patuloy na maglilinis. Di tayo maaring haharap sa pag-asang yan, sa pagbalik ng Kristong yan, pag tayo marumi. Mapahiya tayo, wala tayong katatagan. Kaya naglilinis. Ang ibig sabihin, kailangan ang mga anak ng Diyos ay mamuhay na malinis. Paano? Magpapalinis. Sabi ng pangalawang Korinto 7:1, maglinis tayo sa lahat ng karumihan ng katawan at espiritu. Kung paano, sabi ni Apostol Juan, kung paanong siya naman ay malinis. Ang Kristiyano ay nilinis ng dugo ni Kristo. Malinis. At ang kanyang katuwiran, His righteousness become our righteousness. Naging tayo'y tinuwid niya tayo, naging matuwid na tayo. Naging banal at matuwid na tayo sa katuwiran ni Kristo. His holiness and righteousness has become ours. It is imputed to us. It becomes our own working in us. No? Naging atin nang gumagawa sa ating buhay. Ang kanyang katuwiran inilipat sa atin, ipinaangkin sa atin. Kaya nga, sabi niya, tayo na ay maglilinis na malinis naman dati. Ibig sabihin, ang karanasan, iba sa katotohanan. Tayo nilinis at ginawang malinis ayon sa katotohanan. Kailangan ang katotohanan ay isagawa, kailangan ilalakad. The truth that we believe should be now the truth that we walk. Diba? Ang ating pananampalataya na pinaniwalaan ay dapat ilalakad. Kung paanong siya naman ay malinis. Dapat lumakad sila sa katuwiran ni Kristo. Ang katuwiran ni Kristo ay ang paraan na tayo'y mamuhay. Mamumuhay tayong tapat, malinis in the platform of this righteousness of Christ. Tayo'y ginawang matuwid. Ginawang tayo matuwid. Liko tayo, marumi, masama, patay. Pinatawad tayo, tayo'y lininis, ang kanyang katuwiran ay naging atin. Kaya makakagawa tayo ng tinatawag na good works, mabubuting gawa. Sapagkat tayo na nga ay nilinis. Tayo ginawang banal. Tayo'y niligtas sa lahat ng kasamaan at nagiging mga matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Kaya lalakad tayo o lalakad sila sa katuwiran ni Kristo. Anong pang ibig sabihin ng kailangang magpapatuloy na mamuhay na malinis? No? Kaya sa kasalukuyan, mamuhay ayon sa pag-asa. Pangalawang mamuhay na malinis. Ibig sabihin, mamuhay ayon sa naglilinis. Ang Panginoon, siya naglilinis. Kaya mamuhay tayong tapat sa Kanya. Pangalawa, mamuhay tayong ayon sa Kanyang salita na naglilinis. Juan 5:15-3, malinis na kayo dahil sa salita na sinabi ko sa inyo. Ibig sabihin, magpapatuloy tayo sa Kanyang salita na mananatili. Juan 8:31. If you continue in my word, then you are truly my disciples. We continue in learning, hearing, reading, studying, and we continue in
the application of the word, ang pagsasagawa nito. Di naman maring alamin at walang gawa. Tayo nagsisinungaling yan ayon kay Santiago. Dapat magpapatuloy tayo sa kanyang salita. Juan 15:7, mananatili kayo sa akin at ang aking salita ay mananatili sa inyo. Tingnan nyo, pinapanatili tayo sa salita. Sa pangalawang Timoteo 3:16, ang banal na kasulatan ay makapangyarihan upang tayo'y dalhin sa karanasan na magiging handa sa mga mabuting gawa. Nilinis, hinanda sa banal na gawain. Banal na buhay, banal na gawain. Hindi tayo pwedeng maglalaro sa pagiging banal na gawain kung hindi naman banal ang ating buhay. Binanal sa kabanalan ni Kristo. Lalakad sa kabanalan. At tayo nga'y magiging katulad niya. Ngunit dito sa katapusan, dapat mananatili ang Kristiyano, ang mga anak ng Diyos sa pamumuhay ayon sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito yung batas, no, sa Espiritu ng buhay. The law of the Spirit of life. Doon tayo nagpapatuloy, gagabayan, palalakasin ayon sa kanyang kapangyarihan. Balikin natin mga kapatid, iba, ang mga aral ngayong gabi. Ano ba ang mga anak ng Diyos kasalukuyan? Ang mga anak ng Diyos sa kasalukuyan ay ang kanilang kalagayan. Sila ay mga anak ng Diyos at sila ay hindi nakikilala o kinikilala ng sanlibutan. Anong kahihinatnan ng mga anak ng Diyos? Una, hindi alam. Sorpresa ni Kristo. Pangalawa, sa kanyang pagdating, ang mangyayari, ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, maging katulad niya. Sapagkat sinimula ng tutulad, susunod ng susunod. Pagdating niya, gawin na tayong katulad na niya. Yan ang kaniyang pangako at yan ang kaniyang karapatang sabihin at gagawin sa atin. Tumulad tayo sa kanya at maging katulad nga tayo. Ibig sabihin, hindi natin magagawa yan. Yan ay gawa ng Diyos na tayo pinapasunod upang sa huling araw nga magiging tunay ang kanyang sinabi. Kanyang pangako ay tunay. At ito nga ang ating aral, katapusan, ang dapat na isagawa ng mga anak ng Diyos, umasa ng umasa, mamuhay ayon sa pag-asa. Maghintay ng may pag-asa at mamuhay na malinis. Ang pag-asa, naglilinis. Tayo namumuhay sa kinabukasan, sa nasya darating. Umaasa, maglilinis na maglilinis. Di ba? Yung ang ating ginagawa kung mayroong mga panauhin, mga bisita sa ating bahay na pupunta. Baka mga kaibigan natin na may kaya, ay, handa tayo, maglinis tayo ng ating bahay. Kung hindi tayo mapahiya. Yan ang kanyang sinabi. At naway naunawaan at nakuha natin ang minsaheng ito, mga anak ng Diyos. Pagkat naniniwala tayo na tayo mga anak ng Diyos, ito ay para sa atin. Tayo sa kasalukuyan ganito, ito ang ating kahihinatnan. At ito dapat ang ating isasagawa. Aasa at maglilinis. Tayo muna lang. Purihin ka ama namin Diyos sa biyaya ng iyong salita. Turuan niyo kami na unawain ang aming magiging mga anak ng Diyos sa kasalukuyan at ang kahinatnan namin at ang dapat isagawa na kami aasa sa aming pag-asa kami maglilinis. We that have this hope will purify ourselves just as we are pure. Lord, be gracious to the brothers and sisters of Taif as they listen to your word. May your word truly reach their hearts and reach their walk. As they hear, they will walk in them. And so we will not be self-deceivers. Pag
Pagpalain niyo kami, pagpalain niyo ang aming pakikinig at pag-unawa sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pagpalain kayo mga kapatid sa aral na ito at sa marami pang aral. Panalangin niyo patuloy ang aking pangangaral at ang aking katawan, lalo na ang aking frozen shoulder, medyo pa mayroong kirot-kirot. Ngunit salamat sa Diyos tayo ay may lakas pang magpapatuloy. Amen. Hanggang sa sunod na pagkikinig.